ng Twilight sa backline. Well, malalaman na natin kung paano nga ba magpapatuloy ang ating serye sa pagpasok natin ng Land of Dawn. This is still the Grand Finals. Lamang na ang kilabot at kembot ng isang laro at isa na lang ang kanilang kailangan para maging kampyon ng ating MLBB Friends Fest Caravan 2025 dito sa loob ng Bulacan, Barangay Balagtas, pare. So far, I would say na sanay naman ang kilabot at kembot sa alaga ng isang marksman gold lane, which is ginawa nila ng game 1 din. So hindi na magulat kung medyo pampatagal or pampalate game lang ang gusto nila. Pero one thing's for sure, pwede silang, tama yung sinabi mo, malakas yung potential nila with the tech charge, kasama din yung Zushin, Lantern Flare, maganda yung combo nila, especially pag may Lancelot na kasama. Pero again, it's all about yung engagement or gano'ng kalakas kayo mag-engage or gano'ng ka-aggressive si Hiroshi sa early game. That's true. And si Hiroshi, no, especially using this Lancelot, napaka-safe niyan in the early game of the jungle at napakataas din ang damage. KFR once again blocks Francis, pero na-burn na nga ang flicker dito ni Sun Vilicious. Ibang klase talaga gumalaw ang Twilight sa early game. Napaka-agresibo nila. Kontroladong agresibo at the same time kasi alam nila na hindi din pwede basta-bastang umabante. Wala pang puncture yung Lance, wala pang Throne of Ruin si Ryusei. So, kailangan lang nilang medyo chumepi, make sure na mababa yung HP ng Kufra, mababa lang yung HP ni Sagip, ni Fleoni. And then, okay na yun. Hindi natin kailangan mag-alala masyado, hindi tayo matakot sa invade. At ibang klaseng pag-iikot dito mula sa side ng kilabot at kembot. In fact, ang daming tao around that gold lane para sa parehas na kupunan. Mukhang magkakakleran na nga muna tayo ng mid-lane wave bago tayo magpatuloy sa ating pinakaunang pagong ng larong ito. Wala pa namang patayan na magaganap dito, sakitan lamang, pero sisimulan na nga ng K&K ang pagong. Ay, yun na nga ang kanyang Landshaker na stun out si Shiro, hindi na agalaw. Here comes that heavy spin as well, pero wala yatang itutulak pa atras. And that will be Sagip securing Turtle number 1. San Vilicious may kill pa doon sa Gedli Francis. Mapapabagsak niya. Lamang ang kilabot at kembot. At mukhang makakaisa pa ang side ni Sagip. Not only were they able to secure the first turtle of the game, napakadami din nilang kills na nakuha. In-earlyhan na lahat ng objective, lahat ng kills so far ay napupunta sa kilabot at kembot. At medyo maganda yung reach nila at yung lubog nila sa jungle ng Twilight. At nakakatakot, no, kasi ang feeling kasi natin dito for Twilight, dapat lamang sila ng early game. Dapat. You have a Lancelot, meron ka ring Grok. Ito yung dalawa sa mga talagang engine ng early game. Isabay mo pa yung Zushin. Pero mukhang, speaking of, nakapitas na naman ang K&K. Grabe, out of nowhere lagi. And again, so far, I think most of it, karamihan ay nanggagaling sa mga set dito ni KFR na mukha namang hindi masyadong inaasahan or pag inasahan man ay tumatagos yung bawas nila Kilabot at nila Sunby. Nakakatakot na yung damage dito na nanggagaling kay Sunby. And of course, yung stuns na rin nanggagaling dito kay Sagip. Twilight needs to find a way to slow this down. Paano papagalin? Kita mo naman yung lapu-lapu, dalawa na kalaban, tumakat pa rin! Napaka-confident ng lumaban dito sa ilalim at sa loob ng base at ng jungle ng Twilight. At mukhang tuloy lamang ang kanilang pagro-rotate. San Vinicius mapupok lamang ng bagya sa mid lane. At mukhang ibang klase man depensa at mangmama si KFR dito ng jungler. Hindi makahinga si Hiroshi sa loob ng kanyang jungle. Matalino yung ginagawa niya. Mag-bouncing ball ka lang at batuhin mo lang ng paper, ng tissue. Mapapabagal mo na yung farm ni Hiroshi, which ginagawa niya ngayon. And so far, nakaka-survive din siya laban kay Francis and kay Ryusei doon sa jungle. Alam niya yung mga angulo kapag pwede siyang tumakas via the revenge. And syempre, yung mag-gauge din niya yung risk na binabato niya. Pero mukhang ito na nga, pangalawang pag-go ng larong ito, magsisimula na naman ay si Sagip. Yeah, medyo mahirap din engage yan to. And so far, si Sagip ay confident na kadamas kilabot dito. Hiroshi nasa Gedli, trying to go in. Phantom execute, nagamit na ba? I think nagamit na nga and I don't think hindi na siya makalapit. Hello, ikot-ikot with the last insanity as well. Good damage from Throne of Ruin as well. Looks like mapapababa nila. Kilabot Kebot gonna go down. Teka lang! Hindi yata makuha yung turtle pero looks like Sagip. Retry is still on point. Makukuha pa rin naman ni Sagip pero si Sun binaata ang kapalit at sinarahan pa ng pinto. Ilista mo na, pare koy. Babagsak ang dalawa sa side ng Kilabot at Kembot pero ang pagong ay mapupunta pa rin sa kamay ng K&K. Lamang pa rin naman sila ng 2,000. Dalawang kills at pagong ay makuha naman dito ng red side.
Pero Twilight, again, you can get all, you have to get everything. Kailangan lahat ng pwede mong makuha sa mapa, kunin mo na ngayon pa lang. Pero tignan mo naman to, nagwawala yung lapu-lapu. Aray ko! Hindi mo na matakasan, nag-flicker na't lahat-lahat. Sayang yung flicker, pre. Pero nag-flicker din naman si Kilabot at Kembot. Actually, hindi nag-flicker si Kilabot at Kembot doon. Na-burnan lang talaga ng flicker dito si Ryu. But that was a nice attempt nung at least sinubukan niya. Kaso nga lang, yun na yun. Namatay pa rin eh. That's it, Pansit. Yun na yung pinaka-survival na magagawa mo as an X-Borg. Tapos, hindi pa pala sapat. So, ano mo? Oh my God! Shiro again, victim to KFR. Ganda ng hila niya with the Tyrant's Revenge at naipit pa si Boss Francis bago siya makapag-power of nature. Hindi niya mapatras ang kanyang mga kaalaban dito. Sun Delicious pagsak ni Torre. Sumabog na with the last Insanity. Pero makatakas pa si Kilabot at Kembot doon sa baba. Well-timed na paggamit ng kanyang passive para maka-shield doon sa Last Insanity. At mukhang papasok na naman si KFR. Naghahanap na naman ng may susubo sa Kilabot at Kembot. It's a 4v2 scenario dito sa may bandang ibaba. Pero nakahabol naman na yung Zushin. Draven Fighter in. Ryu hinahanap niya. And he goes down once again. Take two, and the same thing happens. Yun na naman ang nangyari. Again, KFR kasama si Kilabot at Kembot and the rest of the game. Mukhang goods na goods naman ang pag-take nila. Naka-1 na naman out of nowhere. Ay! And the two-man Tyrant's Rage nakuha. And everyone napasabog ng full barrage. Grabe to si Boss KFR. Parang pinagalong Prime Chakno at Honda Beast sa galawan niya. Sa flicker, Tyrant's Rage na yun. And with that, Turtle once again mapupunta sa kupunan ng Kilabot at Kembot at papasok na naman ang kanilang bida na Lapu-Lapu. Grabe naman talaga. Kilabot at Kembot nasa harapan. Hindi na mapigilan. And this is looking really bad. Hiroshi naipit na naman sa pader. Hindi na makapag-dash out. Wala ng Phantom Exit na gamit. Last Insanity gamit naman ngayon. So far to Ryu. And here comes that full barrage! Sabog na sabog talaga hanggang dulo. And looks like si Shiro ay babagsak na din. Francis nasa ilalim ng Torre. Hindi na papatagalin. Kilabot at Kembot nag-last Insanity. Wala na din. And the Landshaker mapapatras. Ryusei na lang natira. Torre pa ang babagsak doon sa baba. Si Fleon Yoy libre-libre makakuha ng Torre para sa Kilabot at Kembot. Then nakala ko makakalamang na ang Twilight doon with a wild charge na tumama sa apat. Wow, that was a great engage mula dito kay Francis. Pero yung sagot ng Kilabot at Kembot ay yung kalamangan na naipon na nila. Hindi nila mapapagsak si Fleon Yoy. At mapapaflicker pa nga palayo. Francis trying in with a stun. May pader pa rin doon pero may butas, may leak pare. Pero makakapasok pa rin naman dito si lumalaban! Isang banat na lang lumalaban. Oh my God! Sapat yung oras para makapasok ni Sulpi at mukhang tsatsaniin na rin. Throne of Ruin dito sa apat. Makakatakas pa nga ba at hindi na makakalipad. Papabutuhin pa ng isang Zushin. Pero 1-4-3 ang palitan pare. Lamang pa rin ang Kilabot at Kembot. Pabalik-balik na ang Twilight dito pero hindi na yata nila madepensahan, Kuya Omi. It looks like Wing yun lang ang inaantay dito ng Kilabot at Kembot. Tinitiis na lang nila yung sakit ng Torre. And looks like that will be inhibitor going down doon sa baba ng Twilight. At saktong-sakto, no, may Holy Blessing pa naman dito sa may bandang gitna. Puputok na at makakadepensa ang side ng Twilight. Pero lumalaki na nga ang kalamangan. Kilabot at Kembot lamang na ngayon ng 7,000 at lalabas pa in 5 seconds ang ating first Lord of the Game. So far, sobrang lakas ng ang una talaga ng mga member dito Kilabot at Kembot. Kailangan yata nilang sangkatutak pa na damage output. And syempre, wala din silang ways na magawa yun masyado. Kita mo naman yung Lapu-Lapu. Lalaban yata sa 5. Hindi ko alam kung bakit, pero yun pala. Sa gilid! And sumabog na! Lahat ng damage na pwede lang iba to. Yung Lord nakuha na din ng mga tropa. Inaka-2 pa si Kilabot at Kembot bago siya mapapagsak. Showtime na ang Kilabot at Kembot going in for the 2v5 habang naglo-lord ang mga pare nila. And Sagip going in for the heavy spin. Pero wala na silang makukuha pa. Hihintayin na nila ang Lord. Pre, grabe yun. Ito na yun. Kompleto ang battle spells ng Twilight. Dedepensa sila. Kapag nakadepensa ang Twilight dito, ay pwede pa nilang patagalin ang larong ito. Yun na nga inabangan natin. Ano yung gagawin ng Twilight dito para makaligtas at para
ma-save pa yung kanilang torre sa gitna at sa taas. Eh may Lord na naglalakad sa baba. Si Ryusei, lilipat KFR! muna. Full barrage na naman gagawin ni Play on Yoy. And looks like hindi niya masyadong pwedeng tiisin. Napaka-hapdi talaga nung X siya sa punto ng laro na ito. 10 minutes into the game. Oo, at mukhang makaka-inhibitor pa nga dito sa may bandang na KFR. Wala pang... No! Big Wild time! charge! Big wild charge na gamit na din yung damage out ni Shiro at nila Hiroshi dito sa baba. Flayon Yoy mag-isa laban sa 5. Hindi niya tatagal pa makakuha ng isa, pero looks like that will be it for the marksman. Sa game at kilabot at kemot lang titira. 2v4 ang laban. Yung lapo-lapo nagwawala, pero looks like hindi na yata mapapatagal pa. Papatras Wipe and out. mamabate. Ryu! Nagamit na naman yung kanyang passive at the shield. Pero looks like na lapo-lapo might be going down here. Oo. Ryomi. Ayan na nga at nabuhat pa ng isang Zushin. And that's gonna be 4 kills going to the hands of Twilight at nakadepensa pa sila. Mula sa 8,000 kalamangan ng Kilabot at Kembot ay bumaba na ito sa 3,000. A very successful defense mula sa Twilight. Napaka-impressive nun kasi nagamit din nila. Kahit na partida may Lord na yun na bumupush sa baba, they were still able to win the team fight. And yun yung importante, kailangan may panalo nila yung team fight. And si Shiro ay super crucial sa mga laban na yun. Oo. And so far, no, dahil sa nangyari sa depensa sa baba, swinerte pa ang Twilight Rockhart na malapit sa Lord yung wave na kailangan nilang bantayan. Hindi nabasag yung mid lane inhibitor turret at mukhang balak nilang depensahan ito. Kilabot at Kembot, they cannot afford to have another mistake like that. Yeah, crucial na to kasi at this point, tumataas na yung gold ni Shiro eh. Yung si Ryusei, tumunat na din. Totoo. Diba? Hindi na basta-basta makapagwala si Kilabot at Kembot. Kaya 1v5, lumalaban ngayon. Parang hindi na yata niya pwedeng gawin masyado. Oo, hindi na talaga. Yeah, it's all about the timing. Sa Gip, medyo maging crucial na din. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mag-crowd control first kasi siya yung may hawak ng retry eh. Oo, totoo. At ito na nga yung turning point para sa side ng Twilight. No? If they are able to steal away this Lord, kung biglang sapian ng Prime King Kong Naku! si Hiroshi at manakaw niya tong Lord na to, there's a big chance na mabaliktad. Pero grabing pagmamando ang ginagawa ng Kilabot at Kembot dito para masigurado na sa kanila mapupunta ang Lord na ito. That is the second Lord going to them. KFR at Kilabot at Kembot pa lang yung nag-zone dun. Oo. And so far, tama yung ginawa naman nila na hindi basta-bastang lumaban. Pero pag umabante yung Twilight, kailangan mo ding ambahan. Iba, kailangan mong takutin ang iyong mga kalaban and they're doing this right now. Oo, hinihintay natin no, ang para sa depensa na naman ng Twilight dito. This is their second Lord defense. At para sa Kilabot at Kembot, kanina lamang ay hindi kompleto ang kanilang battle spells sa kanilang attempt na tapusin ang laro kanina at maging kampyon. But this time around, all battle spells are available para sa parehas na kupunan. At mukhang dito na natin makikita kung magpapatuloy pa ba ang serye o tatapusin na ba ng Kilabot at Kembot. Sabay-sabay naman nila yung kanyang minion waves. KFR, tatlo ang mahila pero walang may stand. Pumapag din yung kanyang full barrage pero looks like ma-cancel sa puntong ito. Ryu kill doon kay sa game. And looks like hindi na tatagal sa laban. Si Kilabot at Kembot na buhay pa. Nakapag-live si Mabagya. Pero looks like that might be it for the attack. Pero looks like Ryusei lalabas pa sa kanyang base. Mabagal pa kaya nila yung aalis na to. Nagwawala na pare. And looks like makatakas pa with the brilliance. So far lumalabas na yung unat, lumalabas na ang kisig ng lineup ng Twilight. Grabe, Kilabot at Kembot, they tried to end the game once more. KFR, nakahanap siya ng back angle. Tatlo yung natamaan ng kanyang Tyrant's Rage pero hindi umabot sa pader. Hindi na stun, pre. Maganda yung intensyon. Wala nga lang yung connection sa pader. Tama yung target niya. And again, I think Kion, pag isang Kufra player ka, subok ka lang ng subok. Tama. Hindi mo pwedeng pigilan yung sarili mo pag nagkamali ka. So I think, but tama pa yung ginagawa niya, pero at the same time, kailangan bilsan din ng mga teammates niya sa likod na mag-follow up. I think tumagal bahagya yung respond din nila doon. I think this might be crucial, especially useful since 66 seconds na lang, may Lord na naman tayo na lalabas sa mapa. Tsaka para bang nahihirapan na rin talaga silang makahanap ng kill on that full barrage na gagawan na rin ng paraan ng Team Twilight. And I feel like kung may isang kailangan iwasan ng Kilabot at Kembot dito, no, fights within the jungle. Hindi pwedeng ibang klase. At ayan na nga, 40 seconds bago lumabas ang ating second big objective of the game. That's gonna be the Lord. At lamang pa rin naman ang side ng Kilabot at Kembot. Gumaganda kasi yung wave clear dito ng Twilight. No? Nakakapag-ubos na sila ng mga minions.
na nag-i-spawn sa mapa, mas mabilis silang makapag-process nun. Kaya mas mabilis silang makakapunta sa mga team fight. Oo. Mas makakalaban kayo ng maaga, which means hindi kayo masyadong nag-aalala sa base mo. Pero wag mo nga kalimutan, butas din talaga ang kanilang base, yung taas at yung baba. Yun na nga yung problema, no? Kung kanina kaya pang huwag pansinin yung wave dahil malapit lang doon sa Lord. Ngayon, napakalayo. Long lane na ang kailangan nilang tignan. And sa totoo lang, no, Alice is not known for the wave clear. Hindi talaga, Hindi matagal. Matagal ang wave clear ng isang Alice. Pero kung suntukan muna malala, itong Naku. Lord. Naku, yung Lord Eh, there you go. The Lord secured by Kilabot at Kembot. Isang depensa na naman para sa Twilight. Isang napakalakas na depensa ang kailangan nilang ilabas dito kasi habang tumatagal ay palakas din ng palakas yung kalaban na Lord. Oo. So baka mas matagal sila sa wave clear at baka yun na yung gamitin oportunidad ng Kilabot at Kembot na makahampas naman dyan sa mid lane turret o kaya ay sa base. Tsaka lumagpas na rin kasi yung pick ng wave clear ng Twilight eh. Yun na yung pinakamataas na pwede talaga nilang ma-output na damage sa mga minions. Wala tayong masasabing engine ng damage dito. You have Shiro on this Zushin, Ryu on this X-Borg. Hindi nila pwedeng biglain yung wave. And looking at the battle spells right now, pwedeng mang biglaan parehas na kupunan. Ang tanong na lang ay kung sinong mauuna at sinong makakalamang. Yun ang tanong again. All eyes on the prize. Yung Lord nasa taas. Kailangan din naman niyang sagutin. May minions din sa baba. So medyo mataas na yung pressure dito para sa Twilight. Oo, ito na nga, no? Yung Lord nasa loob na ng base. Mid-lane inhibitor turret goes down. Wala pa naman nag-set. Heavy spin na. Ayan na, si Sagip! Naiwan, natulak yata pa atras sila Shiro at sila Hiroshi ang target. It looks like that will be it. Medyo unbearable na at napakalakas ng atake. It's gonna be Kilabot at Kembot with a 2-0 sweep of Red Fest Caravan 2025. Ramdam mo naman yung kasiyahan ng Kilabot at Kembot, ang champions ng Barangay Balagtas dito sa Bulacan. Ramdam mo ang saya, pero di na rin masama, no, para sa Twilight na nakakuha naman ang ating first runner-up still. Walang talo dito, pre, parehas may papremyo yan. Yeah, walang uuwing luhaan dito. Everyone is gonna have some fun dito lang sa Friend Fest Caravan. And I would say, sobrang impressive nung ginawa nila nung huli, atake, nung Lord. Tatlong wave ng minions sabay-sabay. Oo. Ang nag-crash doon sa loob ng base. And napakalinis talaga. Ramdam na ramdam mo na ang hirap ng sagutin ng ganong classic opensa mula sa Kilabot at Kembot. And with that 2-0 macro-oriented gameplay mula dito sa Kilabot at Kembot at sila na ang ating kampiyon para sa ating MLBB Friend Fest Caravan. At nakakatuwang isipin, no, na parang ewan ko ina-assume ko lang siguro, parang matagal yung naglalaro magkakasama itong mga. Yun yung sasabihin ko din eh. Medyo ramdam mo yung connection nila KFR and nila Sagip. Kasi parang papasok sa Sagip, okay, kakalma mo si KFR, tapos biglang manggugulat. May mga ganong palitan sila na minsan si KFR mo una, tapos magaling follow-up mula sa mga damage dealer nila. So overall, I would say, mukha nga silang matagal naglalaro and malamang sa alamang high level na din or high rank na din yun. Exciting makita, no? May mga ganitong klaseng team sa Bulacan. That is our grand finals para dito sa gabing ito. Hindi pa rin naman tapos ang ating festivities. So kung 2 minutes away ka lang, 3 minutes away ka lang, tumaan ka pa rin dito sa ating barangay hall ng Barangay Balagtas. Live pa rin tayo dito. Ayun, oh! Wow! Wow! May pa-aura. Wow! 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 Grabe, Rita. Kinabahan ako! Grabe yun, Kinabahan man. ako! Wala sa script yan, wala sa script. Wala. Siya lang may kaya nun, huwag gagayahin ng mga kids. Siya lang may kaya nun. Ayan. Ay, alam mo, Ace, may nabalitaan ako kung bakit grabe ang connection ng ating team. Bakit daw, bakit? Merong magkapatid dito sa team. Saan? Ay, meron! Diba? Ano pangalan? Ano pangalan? Ang IGN mo? Delicious. Isa pa. Paano? Oh, tatalikod mo. Tatalikod mo na. 3, 2, 1. Ano kaya to? Meron na ba kayong napupusuan? Anong kutob nyo? Kasi magaling eh. Lahat magaling. Ay, pero Kaya Pero nga ano, eh. may
Secret daw, secret daw. Eto na. Sino sa tingin niya? maapektuhan. Sino MVP? Ituro niya. Sino? Sino, sino? Oh, sino? Hindi. Ito raw, ito raw. Sino? 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 Inabot at kwembot. Kilabot at kembot daw. Okay, sino nga ba? Eto ang na. ating finals MVP? Ang ating finals MVP ay walang iba kundi si... Ayan na. Kilabot! Ayun na! Ayun! Ayan! Yun! Yun o. Solid. Grabe naman. Ayan! Solid, solid. Kayo nakikipag 1v5 dun sa taas. Totoo. Ayan, syempre kilabot. Siya yun. Dito ka muna sa gitna natin. Magpapapicture lang din tayo with our camera. So, ayan. Okay, meron Papalibutan kang natin jacket. si Kilabot. Dito kayo, ayan. Kasama ang ating mga casters. Dito Ito, ako sa camera. kapila para sa gitna ka. Congratulations! Kaya pala sa kanya pinangalan yung team.